Amen. Thank you for that singing. By this time, mga kaigsunan, iabot na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And by this time, mga kaigsunan, sa ito ang mga Biblia palihog, let us open our Bibles in the book of James, chapter 2, verse 18. So first, open your Bibles in James, chapter 2, verse 18, mga kaigsunan. James chapter 2, verse 18. If you're there, please say Amen. Amen. And open your Bible, hold ang verse 18, and open sa John chapter 14, verse 15. John chapter 14, sa verse 15. Okay, ugnana, please say Amen. Manindog ta alang sa paghatag pagtagad sa pagbasa sa pulong sa ato nga Ginoo, mga kaigsunan. Okay, so the Bible says in James chapter 2 verse 18 to magsugod, hold your place in John. The Bible says, "Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works." In John chapter 14, sa verse 15, mga kaigsunan, "If ye love me, keep my commandments." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for this opportunity, Ginoo, nga amo ang matun-an ang imong pulong once again. And makaduol pud mi kanimo, Amahan, sa pag-ampo after this message. I pray, Ginoo, nga ikaw magpadayon sa paghatag ka namo og panalangin, kadaugan Ginong Dios, og I pray, Ginoo, nga you would forgive us from all our trespasses and make us worthy vessels nga magdala ug maminaw sa imong pulong karon. Thank you for the way you will answer all of these things. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen. Amen. So palihog manglingkod ang tanan. I would like to entitle the message this evening, mga kaigsuunan, sa service, greatest expression of faith and love. Service, greatest expression of faith and love. Ang pag-alagad, mao ang pinaka-labing halangdon nga pagpadayag sa pagtuo ug gugma. Kita, mga kaigsunan, nagpuyo sa panahon kung diin ang pagpamakak is mura na lang og natural na ginabuhat sa daghan nga mga katawhan. Lying is already part of the society's culture, mga kaigsunan. Ato makit-an, it is almost natural alang sa mga katawhan. Sometimes nga ang usahay pud baya ang mga ginikanan ang gatudlo sa mga anak sa pagpamakak. Kabalo mo unsaon pagtudlo sa ginikanan sa ilang anak pagpamakak? Dili na laingon nga ayog sabaha, dili na. Dili katong ingnatong maningilay kuan nga wala imong mama, so dili na. Dili na ang pagtudlo sa mga ginikanan sa pagpamakak ilang mga anak. Kabalo mo unsaon pagtudlo sa mga ginikanan sa pagpamakak? When the parents react sa gibuhat sa ilang anak in a very extraordinary way. Pananglitan ay gibuhat imong anak nga usa ka butang, unya imong reaction perti gid imong sukua nga mura na kag mag-hysterical sa kasuko. You are encouraging your son or your daughter nga mamakak. Why? You are creating an environment where they cannot express the truth. Where they cannot tell the truth, because if they tell you the truth, basin unya og makaingon sila agay kay imong kusion. So ato makita, mga kaigsuunan, that most of the time, we parents, we create an environment nga muhimo sa atong mga anak nga gitawag nga mamakak. And sa mga kaigsuunan ni Ma'am Karen, among makit-an usahay, as preacher and as a Bible woman, we tend to become stricter sa ang pagdala sa among mga anak. And I have talked sa akong asawa nga kinahanglan gid tang magbuhat og kanang gitawag nga environment sa tuang balay nga dili mahadlok og sultik tinuod ang atong mga anak.
You see? And even in the church. So how, kay sa Bible mga kaigsuunan, ingon pa sa Bible, sa Book of Timothy, nga ingon pa ni Paul kang Timothy, kung ang usa ka pastor or bishop, dili siya garispetaran sa iyang mga anak, wala siya angay nga magpastor sa usa ka simbahan. You see? So how we deal with our children is almost identical with how we deal with the church. So in the church, mga kaigsunan, we need to create an environment where the people can tell us the truth. Nga dili may mag-hysterical kung makadungog mis ka matuuran. Usahay baya ang mga preachers, maoy pinakaulahi makabalo kung naay issue. Manong nakahitabo mo na, usay ang pastor, kamo, ang pastor gid ang inyong ipaulay pay balo. Why? Manong mo na? Because the pastor create an environment where the people hesitates to tell them the truth. And kinsa may problema na, dili ang mga tao. It's the preacher, it's the shepherd, mga kaigsunan. So that's why if you hesitate to tell me something, the truth, then it means, mga kaigsunan, that I failed to pastor you. You see? So atong makitaan, mga kaigsunan, nga sa ato ang katilingban karon, as what I have told you, lying is almost natural because most of the time, kita mismo di ay ang gatudlo sa atong mga anak or sa ubang mga katawhan nga mamakak ang dili na to intention nga mo na itudlo. We don't know that we are teaching them that. But because we fail to understand the nature of man, mauna nga masipyat gid ta usahay, di gid usahay murag kasagaraan, mga kaigsuonan. You see? So I hope by the grace of God, we need to create an environment where truth is much appreciated. Where truth will be something dili ikaulaw gitawag nga isulti, dili ikaulaw i-share. Why? Because number one, we are following the truth. Jesus Christ is the truth. How can be a person say that he is a follower of the truth kung siya usa ka tawo nga napuno sa pagpamakak, mga kaigsuonan? And people create this notion nga promises are made to be what? You know it already. So we created this notion that promises is made to be broken. But we know that not with God. Diba? Because God cannot go back to His promise. He cannot lie, mga kaigsunan. But nganong nahimo mo na nga notion? Because of a lot of broken promises, mga kaigsunan, nga gitawag nga gibali pag-abot sa pagligid sa mga kapanahonan. You can't ever be sure if who is truly telling the truth and who has genuine concern sa imuha sa atong panahon karon. Kay matingala kani murag gabi kay iyang concern sa ako, murag maayo kay pag-augma lahi na pod. Di nakakasabot sa mga katawhan karon. You see? So ato makitaan, mga kaigsunan, most of the time as we grow up, we come to the conclusion that empty words are nothing if it is not confirmed with actions. See? Along sa imong pagtubo, mga kaigsuonan, empty words is nothing. Di ba kanang moingon bitaw nga istorya taman. Pero wala sa buhat, we have came to the conclusion nga di na gud na wala gud ni pulos. Nga naman, because of our own experience, mga kaigsuonan, maybe someone betrayed you. Maybe you have such a horrible experience nga naay nagbetray sa imo, nagsaad sa imuha pero wala gituman ang iyang saad. Maybe from parents. Naman po yung mga ginikanan, mga kaigsuonan nga magsaad unya dili nila tumanon ang ilang gitawag nga mga saad. You see? Now sa amo ang family, makit-an nako usahay pag makasaad gani ko di na gina pwede nga dili matuman. Kaya nga naman, kada adlaw gina ko na madunggan nga, naman. So, naman pang. So, yun na, perminti. Na ato makita mga kaigsuonan sa kung di sa magsaad, kay mas samukan. You see? But ato makitaan nga, we must not betray those people who are trusting us. Na ato makitaan nga from parents, from friends, sometimes from loved ones, mga kaigsuonan, we are being betrayed.
Di ba, kung giingon sa inyo ha ganina, some teachers sa ilahang religion nga nagwali human sa amuan sa amuang pagwali atong Monday, ngayon siya nga maayo man ang baptis pero murag ako kaangay kay munang nihawa ko kay nakita kong mga membro nga murag wa ka manggiapoy kabaguhan nilang kinabuhi, membro man sa SMC, Sunday Morning Christian, sumala pa niya. And you know, it makes me very sad. Ngano man, nibalhin sa relihiyon not because of maturity. Nibalhin sa relihiyon because of immaturity. Why? He look at people. You see, pag mabalhin ng relihiyon, mga kaigsunan, kinahanglan tungod sa pagtulunan. Because of the doctrine, imong nasayran, ay maunik ka matuuran. Mauna nga mabalhin ko. Balhin ko og sikta. Di na kuha ning baptis kay nakita na kong kamatuuran dito sa pikas. So muna ang hinungdan, pero may nga karon nga, ay, paano yung mga batasan ng mga tao dito, muna mabalhin ko. Di na mao. You see? Mga kaigsunan atong gitawag nga makitaan, even in the church founded by the Lord Jesus Christ, the first 12 members nagay usa ka bukhudas. You see? So ato makita mga kaigsunan nga you will not expect a lot of things from people. But you must expect things from the teaching. Kung ang tudlo tama mga kaigsunan, ay bisan pag nakoy kauban hudas mo padayon kung ano man because of the teaching, and that's the time you will change your denomination not because of some subjective feeling but because of objective truth. So it makes me very very sad. Lami na kay istoryahon pero di lang gigugusto nga mahimong kontrabida atong Lunes mo na nga ulit na lang tagay kasi unyag matintal pa ko karon. So ato makita mga kaigsunan that sometimes we are betrayed. Maybe that person was betrayed. Now, ato makita mga kaigsunan, we know someone loves us in our time today. Kabaluta nga kaning tawhana, gihigugma gid ko ani, love gid ko ani, nagyud ni faith sa ako nagsali gid ni sa ako because we do not only hear the words from them, but their words were confirmed by their action. Ang ilang gitawag nga mga ginaistorya is na-confirm sa ilang action mga kaigsunan what they are doing for us. You see? Pananglitan karon, muingon ka sa imuhang papa nga pa, gihigugma tagyud kaayo ka pa. Nya pagkahuman sa diha nga nagsakit imong papa, imong gibiyaan, wala nimo giatiman. Do you think that is love? No, that is empty words. You see? Ay nga magi palangga tagud kay ka sige na hugasis ang plato na kay murag gikapoy gud kay kunak. Study sa kumahang study pero kun gito pag study kay giipit ang libro nasto nga cellphone nagtanaw og Wattpad. So delikado. Mo pa na tinud nga gugma. You see? I don't think so mga kaigsunan. You see? Nakadumdum ko sa nag-uya ba nga ana to siya nga abi ni Muday. Bisan pag unsa pa akong atubangon para nimo ay wa gyud mo kato wa gyud koy baba wa gyud koy talikdan day mutabok og mga bukid mutabok og mga sapa ay bisan pag moambak usba sa bulkan para nimo day ako yaw kaayo naano ito nga asa naman to uy ano naman to imong paambak sa kuan tan-aw niya to nasa kas lubi kinadlok. So delikado no, you see. So I know it. Kabalo ka sa una. Mag-uban-uban mi sa ako ang gitawag mga manghud, no? Manghud, unya ka nauna kay mamasko man mi sa una. Mamasko mi sa una, joy to the world. Kaya mga bata pa, gagmay pa. Naman, ambak man ang iro do sa gate. Pak! Kami duhan ni Marluwi, pangutan as Marluwi. Lumba, may dagan karon. Ngayon, magulang man ko, Kuya! Nablangko akong utok, akong manghud, hapit na mayroon sa iro. Gitagbo na ko iro, makiglayog na ko, makipatay na ko sa iro. May gani, nisagit, anidagan ang iro. You see? So, you see? So, makita niyo ang kaigsunan nga, you can confirm true love if you are willing to sacrifice for that person. You see? Para sa akong mga igsuon, mga kaigsunan, I could do everything for them. Para sa family, I could do everything for family. Mao gini sabot ng Ma'am Karen, karon kay nagminyo naman ta. Kung unsay demand sa ako ang family, you must be 100% mo support. Unsay demand sa imong family, I will be 100% mo support. Di ko gustuhan ng bitaw nga unsa man to imong gitabang tabangan imong mga igsuon, unsa man to imong mama.
Kung pulos ang istorya mga kaigsuonan, it really, really hurts my heart. Mauna nga, if there are problems sa family, Ma'am Karen, o magpakaana agad mi. Okay, I wanted you to be a blessing sa imong mga igsuon. Mauna nga, and akong ginapakita nga, it's not from you, it's not from me, it's from us. You see? So ato makita mga kaigsuonan, makitaan ang tinuod nga gugma, kanusa? When that person has confirmed the words nga iyang gisulti sa imuha through the action. Okay? So mga kaigsuonan, karon nga kagabi yun, atong istoryahan karon, ang service, ang action, mauli ay ang greatest expression sa atong gugma o pagtuo ngadto sa Ginoo. So number 1, it is a biblical principle. Biblianhon ni siya nga prinsipyo mga kaigsuonan. As what our text suggests, ingon pa sa James chapter 2, dunay tao nga moingon nga naa siya ipagtuo. Ingon pa rin niya, akong ipakita, akong pagtuo, pinaagi sa akong binuhatan. Kaya ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. You see? So atong makita mga kaigsuonan, we must confirm our profession of faith by what we do, mga kaigsuonan. And ingon pa ni Jesus Christ, kung kamo tinuod gyud nga nahigugma kanako in John chapter 14, keep my commandments. Bantayi ang akong mga sugo, mga kaigsuonan. So when we say nga, when we profess to be a Christian, we don't mean what we say. Di ba? Sa diha kami ko nga, I am a Christian. I profess as a Christian. We don't mean what we say. So when you say nga, I profess to be a Christian, you are referring with what you are doing. Unsa man ang naga-confirm sa imuhang pagkakristohanon. Not what you just say, because everybody can claim that they are what they are not. You see, everybody can claim nga sila Kristohanon, pero dili. So, atong mabawaan mga kaigsuonan that someone is a Christian, ang iyang profession is not by the words that you can hear, although it is part of it, but ultimately by the things nga iyang ginabuhat, iyang willingness nga mubuhat, musakripisyo para sa iyang pagtuo o gugma sa Ginoo, mga kaigsuonan. Let us try to look at the example of the Bible in the, para dito madugay, tunawon ang Hebrews chapter 11, mga kaigsuonan. Hebrews chapter 11. I have listed 8 people. 8 people. There is sa Hebrews chapter 11, mga kaigsuonan. And let us try to look at them one by one. And ako basahon usa-usa, you are familiar with their lives. Nakalista sa ingon pa nila nga Hall of Faith. The Hall of Faith. There is Hebrews chapter 11. The first in the list is Abel. Abel. So, Abel, tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. In verse 4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice. So atong makitaan mga kaigsuonan, Abel showed his faith and love to God, pinaagi sa pag-offer og more excellent sacrifice. Abel had given his best. You know, ako personally, my conviction, I wanted to give God my best. Pag mag-tithe gani ko, because ang pastor, dapat po mag-tithe ang pastor. Dili pwede nga, dili gatayt ang pastor, mga kaigsuonan. Ang pastor nga dili gatayt, mag-undang na siya pastor, wala ipulos nga tao. You see, I say it directly. You see? So, pag mag-tithe gay ko, akong ginabuhat, ginapili na ko ang pinaka-the best nga bill, pinaka-the best nga kuwan, di na ko to gina-offer katong mga itom-itom, di na ko gina-offer katong mga kuwan, ginapilo na kong tarong, akong ginabutang sa gitawag nga envelope, I offer it to God. Why? Para nis Ginoo. Presentable. You see? So ato makitaan, even though the amount is like that the same, but I do it presentably sa Ginoo. That's my conviction. Okay? So kad pa sa una, I bago ko na himong Kristohanon, that's already what I am doing. Nga naman,
I am serving my God. Og para ni sa Ginoo, pananglitan karon og namang galing kay kuan, love letter imong ihatag, di nimo kumot-kumuton para ikuan, di ba? Piluon gud nimo. Napa ko'y classmate sa una, isprehan gyud pahumot. Kay para pag abri, humot-humot. You see? Unya paghuman, magipit-ipit og katong mga sagbot, mga bulak, unya paghuman, isprehan og pahumot. Inana kaniya to mga pasuon ba gyud kandila kay para na i-design. So, ato makita man kasi wala naman naron siguro. Nama ba naron? Wala na siguro. Okay? Si Ma'am Karen sa una daghan ko na dawatan. So, bitaw. Napuno gud pilit sa akong kwarto gud. Okay. So bitaw, So bitaw. So, you wanted the best, di ba? The best ang imong gitawag na ihatag, di ba? So ato makitaan Abel, gipakita niyang pagtuo by giving God the best. Si Enoch, mga kaigsoon, siyang gibuhat, he walked with God. Walked with God. Now, pag nagay tao nga ganahan kay kasayaha, murag ganahan ka makig-istorya perminti sa iya. Ganahan ka makig-uban kanunay sa iya. So ato makitaan, Enoch, gi-express niya yung pagtuo. So, kinsay Enoch, pastor, that's the English pronunciation say Enoch. Okay? The English pronunciation is Enoch. Na ato makitaan mga kaigsuunan, he walked with God. Gipakita niya yung gugmag pagtuo sa Ginoo, he walked with God. Abraham, sa ibot ni Abraham, he go. Wa siya katuod, asa sa paingon. Ingon ang Ginoo, Abraham, go to a place. Wa ka kabalog, dito ka moadto. He go, nituman siya. So mga kaigsuunan, Abraham showed his faith, he go. Abraham showed his faith on siyang gibuhat. He offered his son. Gi-offer niya yung anak. Sa Ginoo mga kaigsuunan, Sarah was already past na sa iyahang pagkababae aning panahon na. Meaning, wala na siya gidugo. Unya, pag ingon sa Ginoo, magmabdo siya, nakakatawa pa siya. But at the end, she believed. And she received strength to conceive. San pa o gitawag nga gitawag na gani sa ma'am? Kanang nagminopause na siya. Bisan pag giminopause na si Sarah, nakakatawa siya nga, mabuntis pa ko. But at the end, she believed. And she received strength to conceive, mga kaigsuunan. So ato makitaan, mga kaigsuunan, na that's the expression of her faith. Si Isaac o si Jacob, unsa man lang gibuhat, gipang prepare nila ilang mga anak. They talk about the future. Jacob, gibless niya yang 12 kabuk anak, referring sa future. Meaning, mga kaigsuunan, Isaac and Jacob prepared concerning the future. That was their expression of faith. Si Moses, he chose to be with God's people. Gipili niya nga makig-uban sa mga katawhan sa Dios nung ka nga maglunang kasala sa kalibutan. Mas gipili niya nga muadtog simbahan nung ka nga muadto mga kaigsuonan sa mga kalihukan sa kalibutan nga doon na ray temporary nga kalambuan, temporary nga kalampusan. Mas gipili niya ang Dios mga kaigsuonan. That's Moses. I really like what the Bible say about Moses mga kaigsuonan. Itong basahon gani. The Bible says in verse 25, the Bible says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of reward. So ato makitaan mga kaigsunan, no? And it really amazed me because Moses already know Christ in his time. Kailan siya kang Jesus Christ? Kung tanawin mo, esteeming the reproach of Christ greater riches. So meaning, Moses know Christ already in his time. Another one mga kaigsuunan, si Joshua. Joshua won the battle by faith. Gitiyok-tiyukan nila ang Jericho how many times? Ha? 13 times. Sabi nung nakalimot na mo. 13 times. Okay? Once a day, pagka 7th day, 7 times. So 6 plus 7, 13. So ato makitaan mga kaigsuunan, 13 times. Gitiyok-tuyok nila. And that's by faith. So, they won the war. Bayzar kayo ang subos Ginoo. Pag marcha mo, dili man mo ipakigira. Pero they believed and they won the war. You see? Another one mga kaigsunan, si Rahab. Yang hospitality. Ato makitaan itong mga spies, yang gidawat sa iyang panimalay, mga alagad sa Ginoo. So ato makitaan nga, nagtuo siya. And ato makitaan nga, mo to expression siyang pagtuo mga kaigsunan.
And the list goes on and goes on, goes on in verse 32, mga kaigsunan. So ato kitawag nga makitaan, nga those people na ay expression ang ilahang mga pagtuo. Nakitaan ang ilang mga pagtuo tungod sa ilang mga gibuhat, mga kaigsunan. So, ato makitaan, how about us today? Sa ato karon, unsa man ang ato ang expression sa ato ang pagtuo ngadto sa Dios. Unsaon man ato pagpadayag nga kita nagsalig gid sa Ginoo, mga kaigsunan. Are we willing to be like Abel who will offer the best for God? Are we willing to be like Enoch to walk in the will of God? Lakaw ka makig-uban kas Ginoo kung unsa imong kabubuton Ginoo, kung unsa imong kabubuton akong tumanon, kung ka mo tudlo Ginoo, didto ko mo paingon. I will follow you wherever you lead. Are you willing to be like Abraham who will go wherever God will say nga moadto? Are you willing to be like Sarah who will receive the strength to do what seem to be biologically impossible? But ang Ginoo nagsaad, so she believed and she received strength. Are you willing, mga kaigsunan, to be like Jacob and Isaac who prepared their children to face the future and even prayed for them sa wala pa niabot ang umaabot? You see, are you willing, mga kaigsunan, are you willing to be like Moses? Nga you are like Moses, mga kaigsunan, nga mas pilion nimo makig-uban sa katawhan sa Dios nung ka nga didto sa mga lihok sa kalibutan who have only temporary profit? Are you willing mahimong susama ni Joshua who will go against the enemy, and our enemy is the flesh, the world, and the devil? Are you willing to be like Joshua nga by faith mudaog ko Ginoo kay nagsalig ko sa imuha? Walay dautan nga makabuntog kanako, walay demonyo nga makabuntog kanako, walay unsa bang espirituhang dautan nga makapildi nako ngano man kay mas dako siya nga niya kanako kay kaniya nga naas kalibutan. So ato makita, mga kaigsunan, Joshua, you will win. And are you willing to be like Rahab who would receive God's people in your home? Because they are the servant of God. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, that it's very, very nice to see people who have truly faith. I am very, very happy nga pag makadto mig Davao, nami mga acquaintances dito nga, Ma'am Karen, nga mag-ilog sila. Uy, diri sa mo si pastor karon. Uy, sa amo na pud sa inyo haman to niagi. You see, and they are very, very happy to receive us. And it gave us joy. And in return, I truly, really prayed in their houses. Pagkagabi silang panimalay, I really prayed, Lord, thank you for this kind of people, Ginoo. In return, grabe akong hangyo sa Ginoo para sa ila. So ato makita, mga kaigsuunan, that just like Rahab, receive God's people, receive God's servant in your houses. So ato makitaan nga this is a biblical principle. Dili igo nga mo claim lang ta nga natay pagtuog ug mas Ginoo. We must ask ourselves, how did I express this outwardly akong gugmag pagtuo sa Ginoo? Now, number 2, mga kaigsuunan, mere words and half-hearted actions is not enough. Mere words and half-hearted action is not enough. People sometimes say what they don't really mean. Tanawagan niyang gingon sa Isaiah chapter 29 verse 13. Isaiah chapter 29, mga kaigsuunan, abrin ninyo ang inyong mga Biblia palihog in verse 13. Isaiah 29 verse 13. If you're there, say amen. Wherefore, the Lord said, for as much as these people draw near me with their what? Mouth, and with their lips do honor me, but have removed their what? Heart far from me, and their fear toward me is taught by the precepts of men. That's a big problem, mga kaigsunan. Only traditions of men. Mga tinudlo lang sa tao, but not according to truth. Drawing near God by the mouth, but the heart is very, very far from God. Mawagid na, kung gina-emphasis kanunay, ayaw lang i-claim nga na born again na ka, you must experience it.
nga na born again kagyud na anak kapag usab diya sa pamilyas Ginoo. So mga kaigsunan, mere words is not enough. Unsaon man nimo nang grabe mong daig no, ay praise the Lord, hallelujah. Okay? Pero ato makita mga kaigsunan that it is not confirmed by the action. Wag gyapon kapuslanan ang tanan mga kaigsunan. You see? And atong gitawag nga makitaan, serving God only when it pays or gives earthly joy, and that's problematic. Sometimes people serve God when it pays. When there is enjoy, mag-enjoy, naay kalipay, aya pa, gitawag nga mga lagad sa Ginoo. And we must learn to serve God even if it's unpopular to do so. And it's not always popular to serve the Lord, mga kaigsunan. Unsa man ang giingon ni Jesus Christ sa Beatitudes. Ang last part sa Beatitudes, mga kaigsunan, Matthew chapter 5. Abrin ninyo yung mga Bible for us to be reminded kung unsa ang giingon sa Biblia palihog. Matthew chapter 5, verse 11 and 12. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, what? For my sake. You see? Just because you believe in Jesus, just because you follow Jesus, just because you're a Christian, then they will say all manner of evil things against you. Luoy kayong mga Kristohanon. Pag magsugod na ganit kag simba, ang gamay ni mga sala, dako kay para sa mga katawhan. Unahon nimo, naitaw nga buntag udto hapon, magmaoy, palahubog, ay sugarol, unya paghuman talamay. Ay ang mga silingan, wag na ilabot ang mga silingan. Huwag ni pakialam. Pero kung ikaw Kristohanon, napandol ka unya, nakasulti kag dili maayo gamay, huy simba, unya pagkahuman, bati kay kinaiya. Ngano man ginano? So di mao ginay tinuod mga kaigsunan. Nya ba? Tanawa ra gud na inang simba unya pagkahuman, inanang mga batasan. Sakit biya kanang aminawon. You see? Nay nagduol sa ako nagpatambag nga pastor. Ako gid siyang giingnan pastor, sayang lang imong pagsimba unya inana imong kinaiya. Ako siyang ginis. Ako ma'am, mali biya to ma'am. Mano man, it really hurts. Dili ka gitawag nga matingala nga nasuko siya sa imong nga naman sakit kay to. Well, you see, you have question his faith because of something na yang gibuhat. So ato makitaan mga kaigsuonan nga mas maayo gayud nga ato ang gitawag nga paningkamutan nga for Jesus sake mulahutay ta mga kaigsuonan. You see? And ato makitaan no ang nangutan sa taga-Karkar, katong membro sa Bible study sa Karkar. And by the grace of God, ako siyang giingnan nga, ang imong gitawag nga buhaton karon, just do the effort. Nga, kung imo siyang duulan, o niya singhagan ka, barayon lang good. Kay tama man ka ng imuha, naman ka sa tama. Do not allow the behavior of others to change you. Hindi pa nanglitan karon. Ako gid siyang gibuhatan og maayo pero gisinghagan gid ko niya pastor muna ako lang po siyang gisinghagan. You see? So say mga kaigsunan unsa tong nature? Our nature is to do good. Our nature must be to be a blessing. Pero mga kaigsunan, pag gisinghagan ka sa ato pa na change ang imong nature tungod sa iyang nature. No. You stay good. You stay nga maayo even though those people are being bad toward you. Di ba? Kato akong gibalik-balik na ilustrasyon atong scorpion, mga kaibigan, na scorpion na isa ka tawo, nakita niya ang scorpion nga nalumos, iyang gikuha, gitusok siya, ginahulog niya. Gikuha na pud niya, gitusok na pud siya kay iyang luwason malumos. Gikuha na pud niya, gitusok na pud siya, nahulog na pud. Nahiduol sa iya, sir, kabugo lang bagyud nimo nganong imo man ang tabangan gagapakon man kana. Tubag niya, ang akong nature mutabang, ang iyang nature manusok. Ma-change ba ang akong nature nga mutabang tungod kay exercise niya iyang nature nga manusok? No. Yan na po ang Kristohanon mga kaigsunan. Unsa man ahamre dependent ang ato ang kinaiyahan, dependent atong kinayahan sa atong relasyon sa Ginoo or atong kinayahan dependent sa atong relasyon sa atong isig kaingon. No, atong relasyon sa Ginoo. Nakuha ba ninyo? So ato makita mga kaigsuunan, that's what by the grace of God, ituman to niya nga ako ang tambag, dili sayon, lisod, pero mao'y kabubuton sa Ginoo. Now, atong padayon mga kaigsunan ang giingon sa ato ang lesson karon, some even thinks
their offering will be their way of excuse not to obey and serve. Daghan ganis Manila nga mga Baptist mga kaisan. So I'm sorry to say it, but it's true. I haven't even heard preaching nga okay lang nga di na mo magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Okay lang nga di na mo magkanta sa choir. Okay lang nga di na mo mag-serve basta kay ihatag lang ninyo inyong tithes. Really hurts me. Nga naman sa man nga kwarta ri giapas. Nya paghuman ang nahitabo mga kaigsunan nga ang mga katawhan ilang hunahuna ay okay lang din niya akong kinabuhi basta kay maghatag lang kog tithes simbahan. It's problematic. Very, very big problem. And di na ako makaya og paminaw nga mugawas na sa pastor mga kaigsunan. You see? So atong gitawag nga makitaan, what we offer is not an excuse for us nga di na mga lagad sa Ginoo. You see, we continue to serve God. In 1 Samuel mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang 15:22, open your Bibles there please. 1 Samuel 15 sa verse 22, unsa man ang giingon ni Samuel kang Saul. The Bible says in verse 22, and Samuel said, kay si Saul yung gibuhat, nanguha man sa itong mga mananap, gikan sa mga Amalekites, kay parehang i-offer sa Ginoo. Unya ang sugo sa Ginoo, hudon matug patay tanan. Unya ang ingon ni Samuel, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. So obedience is better than sacrifice mga kaigsunan. Unsa man imong mga halad kung wala kay pagtuman sa Ginoo wa gyud pulos. I have told you before, God will accept your offering if He first receive the offerer. Dawaton sa Ginoo ang halad, una niyang dawaton ang naghalad mga kaigsunan. Now, first Isaiah, open your Bibles there. Okay? Isaiah chapter 1. Tanawin ninyo mga Bible, mga kaigsunan. The Bible says, atong basahon ng iyon sa Biblia, verse 11. To whom, or to what purpose is multitude of your sacrifices unto me? Ano ang Ginoo? Saith the Lord, I am full of the burnt offering of rams, and the fat of fed beast, and I delight not in the blood of bullocks or lambs, or of he-goats. When ye come to appear before me, who hath required this at your hand? To tread my courts, bring no more vain oblation. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meetings. Your new moons and your appointed feast, my soul hateth. They are trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. And look at this. Unsa day gusto sa Ginoo? Wash you, make you clean, put away the evil from your doings. From before mine eyes, cease to do evil. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. And look at verse 18. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. And if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. You see, if you be willing and obedient, you'll be blessed. Yung pang Ginoo. Let us reason together. Magsabota ng Ginoo. Kaya ito inyong mga pagsimba, inyong mga paghalad o pulos. Ay nga naman, tanahon, aya dawaton sa Ginoo ang mga gipanghalad, kung natarong sa ang naghalad mga kaigsunan. You see? So, I hope with the we realize that mere words and half-hearted actions are not enough. Dili siya enough. You see? O ito kag simbahan, o niya pagkahuman, mga lagad kas Ginoo, and then your mind, inaunsa na katos pakyaw karon nag-apirkat na to niya si Kuhan. Sa inanay mong unahuna, o niya pagkahuman, oy akong hinay-hide to, na patay, wala nalimtan ako ganinang buntag. Niya pagkahuman, sige ko nahunahan naman to. Ang ulan, gaya mo ka magwaling pastor, uy. Napag-invitation do kay mahuman. So, sige lagi. Pagkahuman, murag lami naman kay muna, maulaw, makugulitindog, kay naingon sa pastor, ganina nga kuhan, di ba? So, very, very important. Di ba? Muna usahay, pag magsungliding na gani ang gitawag nga sunglider, manganta na, wala gyud tay magawas-gawas.
Wa na gid untay maginom-inom pagtubig, wa na untay magintindog. Ngano man? Number one, it is an insult to God. Diba? Ginakantahan ni Musya unya pagkahuman. Pananglitan gid di ba sa una nato na ba niyo nang kanang uso pa ba ang harana? Nato na ninyo. So nadunggan ako na ako na sa akong mga uyuan kay ilang panahon daw sila daw tuy gitara yung harana sila. Kay sa una naadik ko sa una ti paminaw sa mga istoryas mga tiguang. Una daghan ko gabaw ang istoryas tiguang kay mo na akong paminawon sa una. Now, kuno na ni mapananitan. Nang harana ka didto. Nakikantahan to nimo sa kababayan niya pagkahuman, tay saha mangihis ako. Pagkahuman, padayon sa magkanta diha kay sa tubig. Nya, oy, nanak ko balik kanta. Malipay ka sa nimo. Di man sincere nga tao ni. Sugton ka kato, nakay-kwarta siguro. Pero ato makitaan mga igsunan nga dili niya makita ang sincerity. Now, imagine ito God. Di ba? Now, tanawa. Pangalan sa imong mama. Si pangalan sa imong mama, Sister Mi? Ha? Kristita. Kaya ba nimo gamiton ang pangalan sa imong mama nga imong tunglohon yung pangalan sa imong mama? Di ba? Any children karon diri. Kaya niyo gamiton yung pangalan sa imong mama nga mag-curse? Di ba? Nga ano man karon nga ang pangalan sa Ginoo at ginagamit mas mga tao in curse words. Di ba? Ginahimo lang manunglo, maghimog, mapamalikas, ganito ng pangalan sa Ginoo. Dili, sa ato ba, ingon pa ang Biblia nga, we must love God over everybody else. You see? So atong makita going back sa ato ang mga services. When we are singing, we must be there. Sing your heart to God. Kanta gyud sa Ginoo. Kay katong panahon nga, di ba, kay paghuman og Sunday school, okay, 5 minutes, panggawas mo, panglayas mo dito, painom og tubig, pangihi mo, para pagbalik, intact. Okay? Kitang tanan, nagkahiusa, sa pagkanta para sa Ginoo. Kasi kagawas-gawas, inom tubig, kada taod-taod. It's an insult to God. And it's also an insult to the preacher. And it's also an insult to the song leader. You see? So ato makita mga kaigsunan. Pero kana lang daan, kuhaan ng song leader, kuhaan ng pastor. Despise not prophesying, it's an insult to God. Ako pa yung insultos Ginoo. Nga naman, ang atong kauhaw nga pwede pa unyaon, mas importante pa kaysa sa Ginoo. That's why nga, there are times nga, ma-misinterpret ni mo ang preaching. Nga naman, di man madunggan ang introduction. Diba, pananglitan karon na itaong makalabay karon kanila nga akong gisulti karon diri ako ang ilang madungog kuyawas pastor ina nga sahaba man mo to ilang madungog di ba kung labay sila mo kani karon akong ginaistorya mo lang to ilang madungog kuyawa tong tao din nga sahaba man gipsaban man yang luyas mga tao didto nanimbag pagsaban ina ilang kuan but if they have begin in the beginning di sila makaingon ana so we need context that's why it's very very important na you will always be there. Last point, number 3. Ang utana, how can we show it in our time today? Saan nagpagpakita itong pagtuo o pag-alagad sa Ginoo at ang pagtuo o paghigugmas Ginoo in our time today? Very, very simple. Unsa may giingon sa Biblia about the church? This will be the last verses, mga kaigsunan, akong basahon, and we will close. 1 Corinthians chapter 12. Okay, 1 Corinthians chapter 12, verse 12, the Bible says, for as the body is one, and hath many members, all the members of that one body being many, are one body, so also is Christ. So, tanawin mo ang tibuok chapter 12, it is talking about the body of Christ, the church. And the church is composed of many members. Verse 20, the Bible says, okay, verse 27 rather, the Bible says, now ye are the body of Christ, and members in particular. Kung basahon mo ang iyang context, dili pwede mo ingon ang mata sa baba nga wasay pulos. Dili pwede mo ingon ang dunggan sa tiil nga wasay pulos. So every part of the body is very very important. Importante kay ang tanang part mga kaigsunan. So how can you show your love? Do your part as a part of the body. Okay? Kabalo ka, nay mga tao madunggan ako karon moingon nga ay di na ko mosimba, dira ko sa balay, magampo ko diri sa balay, magsimba ko diri sa balay, okay na ko, di sa pwede. Because God designed serving Him in the church. Tanawa ra gud na pananglitan karon.
Kung ako karon magpait og uniform mi sa gitawag nga pulis, magpait og Armalite, magbutang kog tsapa diri, magkalo ko atong pulis nga kalo, unya paghuman manakop kog mga kriminal, pag adto na ko si ID, apil pa ko ipriso. Ngano man, kulurom ko, usurpation of authority. You see? Dakpon man kayo na mag-uniform lang katapos, uniform nga pang jogging ng mga pulis ng uniform. Dakpon man kayo gani kung dindoon lang. You see? Ngano man, kulurom. Aya ka mo suot ato, you need to be a member of the Philippine Army or Philippine Armed Forces. So, ato po makitaan mga kaigsunan, okay man nang musimba ka sa imong panimalay, okay man nang magsangyaw po kag imo. Pero, wato siya pulos at tubangan sa Ginoo ano man, because God wants people to serve Him through the church. It's very, very simple. So, ato makitaan, be faithful in our church mga kaigsunan. Function as part of the body. Naman po part sa body ng way pulos. Saan ang part sa body ng way pulos? Kabantay ka ng hubag, kanang gitawag nga ingron. So, masa pa may lain, ma'am? Kalunggo. Sa allergy, kung pobre kagid. So, di ba? So, unsa man ka? Di ba? Sa to pa, katong mga part, naghatag siya og suffering sa tibuok lawas. If you are a person karon nga ikaw ang nahimong hinungdan nga nag-antos ang tibuok body, unsa man ka nga part sa simbahan ingron? Pag matandog mo hubag, so delikado. Di ba? Anawan ng ingron, ma'am, kung masipyat o tandog, di ba, mahubag? So, inana po daghan pong mga Kristo, inana, ingron. You see? You see? So, atong makitaan mga kaigsunan, nga, if you want it to be a blessing sa gitawag, show your faith, do your part, and function as part of the body, mga kaigsunan. Don't be its sickness. And be willing to do or give beyond what is required. Sama ni Ginoong Hesus, ningon siya nga kung naay mag-compel sa imo 1 mile, do give uban ka tuain. Kung naay manghulam sa imo ang sinina, iapil imong kupo. Yun pa ni Jesus Christ mga kaigsunan. You see? So, kinsa kaya ko panghulhulman karon niya taw-taw. Sabi taw. So ato makitaan mga kaigsunan nga inana ang gitawag nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Show our faith. And karon mga kaigsunan, we have this kuan. Brad, paliw ko ni Brad. Okay? We have this standard qualification for all workers in the Bible Baptist Church. Okay? Nadiri atong mga standard qualification if you wanted to be an active worker sa simbahan. Okay? So, unya, if you wanted to have this copy, dili na ako pirmahan karon. I would ask you to kuha ka ni, pray for it. Unsa nga ministry, kung tanaw nimo unsa nga ministry ang gitawag ka sa Ginoo, because it's a calling. Ang murag tanaw nimo nga you can function there as a part of the body to serve the Lord, to show your love and faith sa Ginoo. So, imo ni siyang i-feel. You can give it to me this coming Saturday or this coming Sunday. Okay? So, I will give you time to pray. I will give you time to read and inyong i-meditate ang kaninga mga qualification. Unaw ni mong tarong, makaya ba na ako nigbuhat? Can I obey this? And ato makitaan mga kaigsuunan by the grace of God. So, kita mo tanan, lisod ka nitong tumanon actually. Lisod ka sa tumanon. Okay? But, naman ganun high standard ang gitawag nga kalibutan, how much more sa Ginoo? How much more sa Ginoo mga kaigsunan? And you can obey this by the grace of God. We have the grace of God. You see? And He will forgive. If masipyat manggaling ka, we can go to God and ask forgiveness constantly. Kay kabalo ka og naa kay sala nga wala pa nimo pangayag pasahilos Ginoo mo na gamiton sa kaaway pagbader sa imo. Pero kung imo nang ipangayag sa ilo sa Ginoo, di na makabalong kaaway. Gilimtan guys Ginoo. Gairis na bulo sa Ginoo sa hunahuna sa kaaway mga kaigsunan. So atong gitawag nga makitaan nga you can have this, bring it in your homes, read it, meditate on it, and by the grace of God mga kaigsunan, and by the grace of God imo ni siyang gitawag nga feel
kung asa ang kuan. So, sayang no, nipag nabutang ko diri pastor no para so mudaghan atong pastor simbahan. Okay? But mga kaigsunan, God willing, siguro mga after 10 years tong simbahan, we will administer simbahan. So we will follow the principle of the Bible, plurality of preachers. I will become the senior pastor and there will be assistants. You see? So muna tong design simbahan siguro mga after 10 years anniversary. Muna itong buhaton sa itong simbahan. So, makita na to ang kalahian nga itong, because I wanted to apply everything that is written in this book. So, walay lipod-lipod, bahala kayo sa mga suko, basta kayong tumanon ang gingon sa Biblia. You see? So, ato makita nga, by the grace of God, pray for it, bring it in your houses, balas yung balay, submit it to me this coming Sunday, or this coming gitawag nga Saturday. Okay? So, as a conclusion, service, the greatest expression of faith and love. How can you express it in our time today? Sa diha nga naingon ang Bible, for God, so what? Sa yung gibuhat, that He? So, the expression of the love of God for us is Jesus Christ. Gihatag niya iyang best. Di ba kita usahay, hapit na ang Christmas, no? Mga ta usahay nga kani, di naman ni gamitan. Walay daw tanan na ha? Okay na, tama na siya. Kasi hindi naman bumatag, ganingos pastor. So, parang di naman ni gamiton, gamay naman ni sa kuha, ako lang ning ihatag. Di ba? Na ta usahay? Di ba? Kani kay murag daan-daan naman ni ayo, ako ning ihatag. So muna atong ginabot usahay. Pero lahi atong Ginoo no? Ang iyang gihatag iyang best. Ang iyang best. Ang pinaka-importante, ang iyang only begotten Son. So you see? So, prinsipyo kayo. So mga kaigsunan, if God's expression of His love for us is sending His Son to die in our place, and you will never be lonely anymore because Jesus Christ became lonely for you. You will never suffer in hell anymore because Jesus Christ suffered for you. He gave His Son. Expression of love. Now, yung ng Bible, we love Him because He first loved us. How can we express back our love to Him? And that is for you to decide. Magampo ta. And don't forget, this is a form of thanksgiving po alang aning nga panimalay. We praise and thank the Lord. Nakabalhin na silang Sister Mel. Though there are a lot of trials, pero ato makita no nga ang tinuod nga matawag nimo nga home ang panimalay dili sa kadako, dili sa kagamay, kung kinsa imong kauban sulod sa balay. Number 1 nga imong kauban si Jesus Christ. Amen. Let us ask the Lord, invade this home. You become the king of this home. You become the owner of this home. You become the leader of this home. Lord, invade our home. Invade this. And we are a willing colony. Ay nga naman, gi-invite Lord, ikaw na diri Ginoo. Invade us, and we will obey and follow you. Kaya ito may i-pray appeal ng mga panimalay, mga kaigsunan. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong dakong gugma og kaayo nga gihatag. Salamat Amahan sa mensahe nga imong gihatag kanamo Lord nga naghatag og kadasig kanamo pagtulun-an Ginoo nga importante kaayo nga among ikinabuhi. Lord, we are not able to do it. It's hard. We must be honest toward you, Lord. It's very, very hard. But Ginoo, what's our right to say hard? When Jesus Christ suffered all the hardness for us. So, Amahan, when we imagine how hard it is to carry that cross, when we imagine how hard it is to be beaten sa mga latigo yang likod, gibira-bira ang iyahang mga balbas Ginoo, gibira-bira ang iyang buhok, giluwa-luwaan sa gisubag-sumbag siya. When we imagine on sa kalisod, pagdasok sa mga lansang sa iyang kamot o sa mga tiil. When we imagine how hard it is sa diha nga nitaok ang bangkaw sa iyang kilid. When we imagine how hard it is, Lord, sa diha nga mong ma-imagine nga nitusok ang mga tunok sa iyang ulo. When we imagine Ginong Diyos how hard it is. Sa diha nga ang mga tao ngayang gipakaon, sa diha nga ang mga tao ngayang gitabangan, sa diha nga ang mga tao ngayang giwalihan, yang gipangga mo'y nisinggit ilansang siya sa krus. When we imagine how hard it is,
Nga first time ni Jesus Christ na mahimulag sa amahan, niingon siya, my God, why hast thou forsaken me? Giantos ni Ginoong Hesus ang tanang kalisod. Para kami, dili na moagi sa susamang kalisod. So Ginoo, it will not be hard now ang among pag-obey ni ini nga mga butang. Di na ni siya lisod, Ginoo. Mauna ni ang among kalipay. It will be our joy. Among kalipay nga mo-obey, Ginoo. Because we know, in order for us to do it freely, you suffered all the hardness for us. And I pray for this house, Ginoong Diyos, ng imong panalanginan. Ang mga trabahante ni ini, ang mga nagpuyo ni ini, panalangin ni Ginoo. Si tatay, ayuha siyang mga sakit. Si Sister Mel, yung family, si Brother Rex, Angel, Ginoo. Si Brother Dong, ang ilang kauban sa panimalay, ilang mga igsuon nga wala diri Ginoong Diyos, I pray that you would bless them, Lord. And one day, you would allow that there will be a glorious reunion of this family, nini nga panimalay amahan. Nga modayig sila kanimo, nga nasalay kalinaw, o nasalay kaluwasan. I am pray, Ginoong Diyos, that this house will become an avenue and channel of blessing. I pray that this house will be invaded by Christ and invaded by the Holy Spirit. Puyo dari Ginoong Diyos. Panalangini, ug kay ikaw mo puyo dari Ginoong Diyos, muhawa o mulayas ang tanang mga dautan. Ikaw maghari kanila mahan sa kinabuhi ni tatay, sa kinabuhi sa matag usa. Panalangini kami and the prayers of these people karon, Ginoo, as we continue tubagam taon na mahan sa pinasahig nga maagi. Salamat sa pagtubag sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mong tanan. Amen. Okay, you look for a place, you pray, and if you wanted a partner, so ask someone to pray with you.